Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, January 31, 2026. At ayan ho, syempre huling araw na ho ng Hulyo ngayong araw ho na ito. At sa mga naiinip po kung bakit ang tagal nung Enero, ay ayan ho, last day na ho ngayon. At ayan ho, bukas ho, February 1 na. Pebrero naman, at syempre inaabangan ho natin dyan ay ang Valentine's Day, syempre. Nandyan din ho ang Chinese New Year. At syempre ang Ash Wednesday dahil mas maaga ho ang Holy Week ho, no? Ngayong taon ho na ito. At syempre, ang dami hong nangyari sa ating bansa no, ngayong linggo. At yung dalawang impeachment complaints so, against President Bongbong Marcos Jr. ay na-endorse na dun sa Justice Committee at nandoon na sa order of business ng Kamara. At syempre ho, no, pag-uusapan naman ho natin mamaya, ito hong MR ng House of Representatives or yung motion for consideration ho nila, no, doon sa unconstitutionality, pagdedeklara unconstitutional ng impeachment ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon, ay ito ay formal na hong ibinasura ng Korte Suprema. At ayan ho, pag-uusapan ho natin yan maya lamang. At syempre ho, idineklara din ho na fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC Pre-Trial Chamber. So ayan ho, lumabas na ho yung report ho, no, ng mga medical experts. Kaya ho, ito nasabi ho ng ICC na fit to stand trial ang dating Pangulo. So pag-uusapan din ho natin yan maya ho lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa ko natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano ho ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, tuluyan ng ibinasura ng Korte Suprema ang motion for consideration ng House of Representatives na naglalayon na baliktarin ang unang desisyon ng Korte na kumukwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang unanimous decision, kinumpirma ng Korte Suprema na ang ika-4 na impeachment complaint ay pasok sa one-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon. Matatapos ang one-year bar rule, ang one-year bar sa paghahain ng impeachment sa Vice Presidente sa February 6, 2026.
Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 31, 2026, ano ang reaksyon mo sa tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ano ang reaksyon mo sa tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? And mag-text na inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang senior lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Good morning, Attorney Ligutan. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa Free TV. Attorney Danny, magandang umaga. It's nice to see you again. Ito, Attorney, bilang abogado ho ng pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ano ho yung reaksyon ninyo sa tuluyang pagbasura na ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara? Okay, so bilang isang abogado, I respect yung naging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration, yung sa kasong Duterte versus House of Representatives. But just the same, Danny, may mga bagay na dapat pag-usapan. May mga bagay na dapat punahin. Yung isang bagay, for me, yung nag-stand out, yung massive shift, yung pananaw ng Supreme Court. Ano ba yung ibig sabihin ng session days? Maalala mo yung decision ng Supreme Court sa main case last year. Sinabi to, napaka-categorical yung pagkakasabi ng Supreme Court in the main decision na pag sinabing session days, hindi ibig sabihin calendar days. Kaya nga may factual finding yung Supreme Court last year na yung between the filing of the first impeachment complaint December of 2024 until masali sa order of business, pasok sa 10 session days from December to February. Kasi nga sabi ng Supreme Court, pag sinabing session days as required, as mentioned sa Article 11 ng Constitution, hindi ibig sabihin calendar days. So kahit more than 10 calendar days between December upon filing of the first impeachment complaint until February 5 na nasali yung first 3 impeachment complaints sa order of business, pasok pa rin sa tinatawag na session days. Okay, so walang problema sa main decision. All of a sudden, Danny, now, sa decision naman on the motion for reconsideration, sinabi ng Supreme Court, parang sinabi ng Supreme Court na, oops, teka muna, nagbago yung pananaw namin. This time, pag sinabing session days, dapat calendar days. In short, hindi na pasok within 10 calendar days yung pag-i-include sa order of business ng first 3 impeachment complaints. Yun dapat yung punahin natin. Massive shifts Supreme Court sa Supreme Court appreciation. Ano ba yung sinasabing session days? Yun. So, for me, that should be talked about. Kasi nga, alala mo, Danny, di ba, yung tinatawag natin na linchpin ng main decision is that nauna daw yung pag-a-archive ng first 3 impeachment complaints kasama yung third impeachment complaint na kami yung nag-file. Kaya nga, pag sinabi daw na na-archive, ibig sabihin na-dismiss. Since nauna yung pag-dismiss ng first 3 impeachment complaints, na-bar na yung fourth impeachment complaint. Yung fourth impeachment complaint, maalala natin dyan ni Danny, yun yung final ng House of Representatives mismo. So yun. So yun yung decision doon. And then of course, nag-ingay yung House. Kasama kami doon. Isa kami sa, I think, 5 grupo na nag-file na tinatawag na motion for reconsideration in intervention sa Supreme Court decision. And then, alala mo, now this time, sa decision that was announced the other day, sabi ng Supreme Court, okay, tama, in the sense na nauna yung pag-file ng fourth impeachment complaint
before na-archive yung first re-impeachment complaint. So, wala nang problema doon. But, pinago ng Supreme Court yung definition ng session days. Kaya yun, naging may problema na naman yung House of Representatives in processing, so to speak, yung impeachment complaints against the Vice President. Nag-iba yung appreciation ng Supreme Court. No? Kaya nga, may isang in-interview professor no, ng UP College of Law. No? I agree with him. Sabi niya, pag binasa mo yung decision, parang paparating yung papunta ng reversal eh. Nag-iba yung appreciation pero same pa rin yung ending, dinismiss pa rin ng Supreme Court yung impeachment complaint filed against the Vice President Danny. Alright, sir. So, nung unang decision niya is valid yung tatlong na unang impeachment complaints. Tapos yung ang pang-bar niya is the fourth one. Pero ngayon ho, sinabi niya yung tatlo naman ay hindi. Tapos yung pang-apat naman, although ngayon may mga session days, ganun ho ba? And also, sir, you mentioned na rin yung sa session days, no? And kina-clarify nila, it's now equivalent to calendar days. Ano ho yung masasabi nyo na tila daw nagkakaroon ng judicial overreach dito sa decision ho na ito ng Korte Suprema? I agree with that opinion. No, as a lawyer, I respect it, but as a student of constitutional law, I agree with that. No, Danny, could you just imagine now, yung members of the House of Representatives, that they have to revisit yung tinatawag nilang internal rules. Diba? Kaya nga tawag dun internal rules eh. Internal for a reason, no? So yung sentiment now ng mga members of the House is, why do we need to revisit our own internal rules just because a co-equal branch of the House is saying so? So yung puna na may judicial overreach, there is basis for that. There is a basis for that. Kasi yung for me, no, yung House dapat mabigyan ng much leeway on how to conduct the initiation of an impeachment proceeding kasi nga nakasulat naman sa Constitution na yung pag-i-impeach is the sole prerogative ng House of Representatives. So yung usapan na may judicial overreach pa, valid yung observation na yan, Danny. Ngayon ho, sinabi naman ni Senate President Tito Soto no, na tila impossible dream na ang impeachment sa bansa. Mahirapan daw ho na mag-impeach ng isang impeachable officer dito sa Pilipinas dahil ho sa desisyon ho na ito. Naniniwala ho ba kayo dito? To a certain degree, yes. Naging pahirapan na yung pag-i-impeach ng mga impeachable officials. Alam mo, Danny, one more point. No? Aside from pagtuturo ng mga political law subjects, ako rin ay nagtuturo ng labor law. No? May isang part sa decision sa motion for reconsideration that I don't respectfully agree with. Yung idea doon na sabi nila na mag-a-apply daw yung due process sa isang impeachable officer. Yung puna kasi, pag sinabing due process, Danny, dapat yung pinoprotektahan is right to life, liberty, or property. Tsaka Supreme Court na rin yung nagsabi sa mga previous decisions na yung right to property does not apply to public official holding public office. Di ba sabi, hindi ka dapat maging onion skin kasi nga yung pagsiservisyo sa publiko as public officials, hindi naman yan karapatan, kundi isang pribilehiyo lamang. All of a sudden, with this case, sabi ng Supreme Court, may security of tenure yung mga public officials to the office. I don't agree with that. Hindi po dapat karapatan yung pagsisilbi sa bayan as public official. That's a privilege that could be taken away at any time. So dapat nga maalala natin yung design ng impeachment is to protect the state from these impeachable officers. But with all due respect po sa Supreme Court, yung kabaliktaran yun nangyari with this decision. Parang pinuprotektahan na ng Supreme Court yung impeachable officials from the people who want them accountable. Basahin natin ulit, ano ba yung history ng impeachment? Nakasulat, na-mention yan. Yun yung buod ng deliberation ng members of the Constitutional Commission
yung mga gumawa, yung framers of the Constitution, so to speak, na yung design ng impeachment is to protect the state from these impeachable officers and not the other way around, Danny. And with all this, with this case nga ho, na inintroduce nung Korte Suprema yung mga due process requirements na dapat nga daw sundin ng Kamara kung magkakaroon ng impeachment. Eto sir, paano ho makaka-apekto ito sa kasalukuyang impeachment complaint naman laban kay Pangulong Marcos Jr.? Okay, so despite all these ongoing conversations, no, sa tingin ko, the House of Representatives, it is still bound by the decision. So it has to follow yung guidelines na sinabi ng Supreme Court. Kasi nga, if they don't do that, and then pag may mag-question ulit sa Supreme Court sa paparating na impeachment proceedings against the Vice President, ay magkakaproblema yung House. So prudence dictates na dapat yung House should follow yung guidelines ng Supreme Court. Yung bagong guidelines ng Supreme Court in the case Duterte versus House of Representatives, Danny. So ito ho, nakatakdang mag-expire na ho, no, yung 1-year bar rule na itinakda ng Korte Suprema sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong February 6, 2026. Sa inyong pagkakaalam ho ba, meron na bang nakatakdang maghain ho ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Yung Makabayan Black, Danny, inanunsyo na nila yung intention nila to file. So most likely than not, may paparating na mga impeachment complaints against the Vice President, Danny. Ayan ho, abangan ho natin yan this week, no? Or next week nga ho, kasi pagtatapos noong 1-year bar rule. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Ligutan, no? Ito ho, maaring kay Pangulong BBM meron akong nakahain na impeachment. Ito kay VP Sara, baka may mga maghain na impeachment complaint next week. Ano ho yung nakikita ninyo? Maaring magsabay ho itong dalawang proseso ng impeachment dito sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Kakayanin ho ba ito ng Kongreso, ng Senado, itong kung sakaling magkasabay itong impeachment proceedings sa dalawa? I think sinabi na ni yung chairperson ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, na kaya. Walang legal, walang practical obstacle yung simultaneous na pagdinig sa impeachment complaints against the President at Vice President, Danny. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Ligutan. Anytime, Danny. Morning. Si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre ho, batiin ho muna natin yung mga nanonood sa ating live stream, no? Sa Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Attorney Danny Galang Facebook page. Happy viewing kay Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. And happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa Pampanga. Nandito na rin ho si
Rowelyn Mabong Zapanta at Irene De Pedro. And syempre nandito din ho si Roger Picson, Eniran IV, Eddie Dantes, Verdict Cora Oblioska, and Jasitan, Fatima Muniz, and Jovi Muniz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At ayan ho. First question ho natin galing kay Anonymous. Huwag na lang hong banggitin ang kanyang pangalan, no? Attorney, good morning po. May pinapasign po sa amin ang company namin na hindi po kami pwedeng lumipat ng ibang company within 2 years. May fine po ng 70,000 pesos. Legal po ba ito o pwede ko po bang hindi pirmahan? Salamat po. And ho, yung nag-message ho sa atin ay meron ho yan, tinatawag ho yan non-compete clause. So marami hong mga ganyan sa mga employment contracts, no, non-compete clause. Anong ibig sabihin ho nito ay hindi ho pwede kayong pumunta, no? Hindi ho kayo pwedeng pumunta doon sa kalaban na kumpanya. Yan ho yung pagkakaalala natin, no? Hindi ho kayo pwedeng pumunta doon sa kalaban na kumpanya noong inyong employer. So yun ho ang ibig hong sabihin ho niyan. So bakit ho? Kasi ho, syempre meron ho kayong mga nalalaman na tungkol doon sa inyong kumpanya na maaari ninyong dalhin doon sa inyong competitor, doon sa kanyang competitor. Ayan ho, may mga know-how, meron ho din mga tinatawag ho nating technology, trade secrets. Ayan ho. Kaya ho itong mga non-compete clause ho na ito ay pinapaboran naman ng ating labor code at pati ho ng jurisprudence. So ayan ho, na-recognize ho yan. Kasi ho, syempre meron din hong karapatan yung mga employer nga ho, no, na protektahan yung kanilang mga trade secrets, mga formula, technology, mga know-how, ayan ho. Na maaring kapag lumipat yung isang empleyado doon sa kalaban na kumpanya, ay maaring niya syempre madala ho iyon. Kaya ayan ho. Kaya ho ni-recognize ho yan ng labor code. Ngayon ho, titingnan na lang ho natin, syempre depende ho doon sa nature nung kumpanya, no, kung talagang kailangan ho ba niya itong mga tinatawag nating non-compete clause doon sa mga empleyado nila o hindi. So depende pa rin ho yan doon sa nature ng kumpanya. Kasi ho, kung makita ho ng korte na hindi naman ho kinakailangan ng kumpanya ay yung ganong klaseng clause nga ho, no, laban doon sa mga empleyado, ay maaari ho nilang itong i-declare na void. Ang ikalawa naman ho, syempre titingnan din ho nung korte kung reasonable ho ba, kung reasonable ho yung nakalagay na doon sa terms nga ho nung non-compete clause. So halimbawa ho, masyado ho bang matagal yung sinasabing non-compete? Okay? O masyado ho bang malaki yung hinihinging amount in case of breach doon ho sa provision ho na iyon? So dun sa mga nakikita ho nating non-compete clause, usually 1 year lang ho yan. 6 months, 1 year. So medyo matagal ho yung hinihingi. 2 taon, 2 years. Tapos may hinihingi din ho na 70,000 pesos. So titingnan ho yan nung korte kung reasonable ho ba yung period of time na hindi kayo maaaring magtrabaho doon sa competitor at kung magkano ho yung hinihingi sa inyo na danyos o damages kung sakaling labagin nyo ho yung provision ho na iyon. So, ayan ho, sa madaling sabi ho, valid naman ho ay ang mga ganyang clause, kaya nga lang ho ay kailangan nating tandaan na dapat ho ay relevant ho yan doon sa nature noong negosyo ng employer at dapat ho ay reasonable din ho ang terms doon ho sa period na pinagbabawal kayo at syempre doon ho sa danyos na hiningi ho nila. So ayan ho, maaari naman ho kayong makipag-negotiate, no. Ito ho, valid ho itong provision, maaari nyo ho itong pirmahan. Kaya lang ho, kapag napunta na ho kayo sa ganung sitwasyon, ay maaari ho kayong makipag-negotiate sa inyong employer para ho kayo pagbigyan na lumipat doon sa kabilang kumpanya o di kaya naman ho babaan ay itong hinihingi ho nilang damages. So ayun ho, pero kung wala naman ho kayong balak talaga na lumipat pa at lumipat doon sa kabilang kumpanya and all, ay okay lang naman ho ninyong pirmahan yung ganitong provision ho sa isang kontrata. So kailangan lang ho yan talaga mabalanse, no? Mabalanse ho yung karapatan ho ng employer doon sa kanyang property.
Ayan ho. At yung karapatan din naman ho ng empleyado na makahanap ho ng bagong trabaho. Kasi dito ho sa sitwasyon na ito, 2 taon. So ibig sabihin ho ay kung ang lilipatan ho niya ay yung competitor at 2 taon ho hihintayin, ay syempre ano naman ho mangyayari doon sa kabuhayan ng empleyado, no? Ay 2 taon yung hindi pwedeng palipatin o pagtrabahuin doon sa kalaban na kumpanya. Ay ayan ho, yan ho yung magiging repercussions ho nun. Kaya kailangan ho talagang balansehin ho yung interest nga ho noong employer at noong empleyado nga ho. Ito, sa ibang usaping legal naman ho natin, ito, syempre, dineklara ho ng ICC, International Criminal Court, Pre-Trial Chamber, na fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. At ito, nitong nakaang linggo nga lang ho, no? At ano ho ba yung magiging repercussions ho nito na sinasabing fit to stand trial ang dating Pangulo? Matutuloy na ba yung confirmation of charges hearing para ho sa kanya? Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ng ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney Danny. And Attorney Conti, no, dineklara na ho fit to stand trial si dating Pangulong Duterte. Inaantay ho natin from last year pa. Ano na ho yung reaction ng mga drug war victims ho dito sa deklarasyon ho na ito? Relieved na okay siya dahil ito ay magiging senyales na tuloy na nga. So sinasabi nyo kanina kung tuloy na ba. Sa punto de vista namin at ng pre-trial chamber, tuloy-tuloy na ito. February 23 hanggang 27 na nga, inilabas na yung mismong schedule, pati yung nitty-gritty ng sino ang magsasalita sa anong oras. Kaya, I would say, ready ang mga biktima, ready ang court, baka hindi ko lang alam sa defense kung ready na rin sila. Ito pa si Attorney Kaufman, naghain siya ng parang apela ho, no, na sinasabi nga ho, nalabag ho yung due process, etc. So sa tingin nyo ho ba makakahinto pa rin ho ito doon sa gaganapin na confirmation of charges na nakaschedule na ho dito sa ngayong Pebrero? Hindi na. Kung sa usapin kasi sa punto de vista natin, parang hanggang hindi maging pinal ang isang desisyon, mabibinbin yung nangyayari sa trial court. Sa ICC, hindi ganon. At kahit pa may apela siya tungkol sa marami ilang mga desisyon ng ICC, pre-trial chamber at nandun sa appeals chamber, hindi po ito makakapigil doon sa naka-schedule na pre-trial, confirmation of charges hearing. Sa punto de vista ng pre-trial chamber, wala nang ibang balakid pa para hindi ituloy itong hearing na ito. Alright, malinaw ho yan na talaga magpapatuloy na yung confirmation of charges. Attorney Conti, can you walk us through ano ho yung mangyayari from Feb 23 to 27 doon sa confirmation of charges? Para din ho ba itong yung arraignment sa atin na babasahan siya ng sakdal at sasagot ho siya? Ganun ho ba yun? O mas malalim pa ho yung gagawin? Attorney Danny, siguro yung mga Filipino lawyers, saka yung mga may experience sa justice system, legal system, mas siguro ikukumpara pa to sa preliminary investigation, yung nasa harap ka ng piskal na parang magkahain ka ng counter affidavit kumbaga at sinasabi mo na the elements of the crime are not present or I was not present when the crime was committed o kung ano pa mang depensa. Ito kasing nasa harap ng judge kaya mukhang arraignment tapos babasahin ng buong-buo yung sakdal. So it's a mix, it's a hybrid. Kumbaga it's neither of the two, pero ang itsurahan nito ay bago para sa atin. Sa confirmation of charges hearing, babasahin ang sakdal. Doon kasi may pagkakataon yung prosecution, defense at victims. 3 po itong legal teams na mag-argue patungkol doon sa saklaw ng charges. May proposal na yung prosecution. Kumbaga, kung sa atin ang tawag natin ay information or probably parang the resolution of the prosecutor doon sa preliminary investigation. Medyo kakaiba kasi nga PI pa. Akala ko ba PI pa lang pero may reso na. Pero may draft or proposed charges yung prosecution.
Kung maalala po natin, in-announce ito noong September. So ito yung 3 counts of crimes against humanity in the acts of murder and attempted murder. First count, DDS, Davao Death Squad killings nung mayor siya. Second and third counts, panahon nung presidente siya. Second count, high-value targets. Third count, yung barangay clearance operations, quote-unquote, o yung patayan sa natokhang, yung mas alam natin na in the communities. So itong 1, 2, 3 na ito, thematic ang approach, ano? Sabi po ng ng prosecutor, ito ang nais namin na mabuksan na kaso laban kay Duterte. Ito yung gusto naming patunayan eventually sa trial. Kung makita ng pre-trial chamber na there is evidence, saka pa lang magpo-proceed yung trial. Pero, yun nga, kakaiba. Bakit nag-hearing na? Bakit nagsasalita na yung one camp and the other? Kasi nga medyo iba. Kaya po, evidentiary hearing ito, pero nasa pre-trial stage pa lang tayo. So, Attorney Conti, at the end of the confirmation of charges sa 27, meron na hubang masasabi na final na mga kaso o sakdal laban kay dating Pangulong Duterte? Ayun na nga, wala. So, yung February 23 to 27, sorry sa term, pero yung kuda-kuda, sali-salita pa lang yan, argumento. Wala tayong pinal na maririnig mula sa judges. Ang mangyayari lang, opening statements, 1 round. Prosecution, defense, victims. Arguments, 1 round. Kung sakasakaling payagan ang rebuttal evidence, 1 round. At finally, closing arguments. Mahaba, I know, pero marami nga kailangang sabihin. In fact, palagi ko mas marami daw tayong maririnig mula sa defense, binagyan sila ng mas maraming oras. Sabi kasi first time yung sa totoo, di ba? First time nating maririnig yung defense so far na mas mahaba at mas substantial yung sasabihin. Kaya sige, okay lang. Pero sila lang ang magsasalita. Yung judges, ang pasya nila ay pwedeng mangyari pa up to 2 months after the hearing. So April pa po natin malalaman kung confirmed or accepted, approved yung charges, rejected, or ipapa-defer, sasabihin sa prosecutor, dagdagan mo pa yung ebidensya, kulang pa. And maaari hong approve, reject, or i-defer, no? Dahil nga ako sa kukulangan ng ebidensya. Going to the evidence of Attorney Conti, itong nakaang linggo din, nagpahayag nga ho itong ICC na naghahanap sila ng ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. So may mga kritiko ho na nagsasabi na wala naman ho palang ebidensya o kulang yung ebidensya. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Syempre, point of view nila yan. Pero, antabay sila kung ang prosecution later on, sa tamang panahon, i-disclose na nila kung anong hawak nila. Ito pong call for victims, or rather witnesses, kami naman sa totoo lang, may continuing call din po kami for victims. Tapos ganun din, sasabihin, ang tagal na, wala pa rin kayong mga biktima, hindi pa nyo ba abot yung, lagi nilang ibabato, 30,000. Pag-iibahin po natin muli, magkaiba ang victims, magkaibang witnesses. At pwede naman talaga, habang hindi pa nagsisimula ang trial, na magpanawagan ng ganyan. In fact, yung call for victims, not necessarily witnesses, hanggang kaduluduluhan. Na-convict na siya, magbubukas na naman ng call for victims. Kasi hindi nilalagyan ng, kumbaga, time period kung yung kanilang sariling processing. May iba po mga biktima na ayaw magpakilala dahil depende sa iba't ibang sirkumstansya. Kaya sabi ng ICC, kami ang magbibigay daan, hayaan namin kayo. Kumbaga, i-process nyo yan kung at your own pace, kaya namin kayong hintayin at the very last moment. Ang very last moment kasi kung, di ba, para sa mga biktima, ang point lang naman, or kumbaga, ang pinaka-importante or isa sa pinaka-importanteng bahagi, sa dulo, kapag reparations na o bibigyan na ng danyos. Posibleng meron pong iba dyan na ayaw mag-participate sa trial, pero kapag sinabing, may reparations na o pwede po kayong makatanggap ng konting assistance mula po sa proceeds ng kaso kung anong nailit kay Duterte o sa order na magbayad siya ng kung magkano man kada biktima, pwedeng doon pa nga mag-open yung ilang biktima. So anyway, hindi po ito labag o labas doon sa protocol at schedule ng ICC.
ang ganyan pong pananaw, palagay ko ay nagbe-betray din, pinapakita na medyo hindi po kayo yata bihasa or hindi nyo po alam kung ano yung status or yung patakaran sa ICC. Kaya paumanhin, kailangan po natin talagang mas aralin pa talaga yung lahat. So yan ho, maganda ho na nalinaw nyo na iba yung mga biktima sa mismong witness at hanggang sa huli maaari pa nga rin ho sa reparation stage ay may mga sumulpot pa din ho no, ng mga biktima. Eto, Attorney Conti, so kung na-approve na ho yung confirmation of charges, ano na ho yun? Masusunod na ho tayo sa trial, ano ho yung magiging timeline na ho nung kaso? Syempre, katulad sa Pilipinas, yung timeline ng kaso, malalaman mo lang after ng pre-trial. Kasi doon magtatakda ng kailan ng hearing. So, kung magsisimula na ang hearing, ang isang una munang pagbabago ay malilipat na tayo ng chamber. So, ngayon, kaharap po natin ay 3 judges sa pre-trial chamber 1. May iba pang trial chambers kung saan doon tayo mararaffle. Magpapalit ng judges, magpapatawag ng ilang mga parang status hearings or kung ano man na parang mag-aayos bago maitakda yung schedule ng hearings. Kaya may period pa din after ng April kung sakasakali ng logistical adjustments bago i-anunsyo yung talagang eto na, first day of trial na talagang ebidensya para patunayang may kasalanan si Duterte. Second half pa ang tinitingnan ko na posibleng scheduling, pero magiging malaking bahagi niyan yung adjustment or yung pag-adjust ng korte or yung consideration kay Duterte. Kasi ito ngang confirmation of charges hearing, in-adjust according sa recommendations or accommodations kay Duterte at sa sitwasyon niya. Attorney Danny, usually ang mga korte, di ba? Wala, bala kayo mag-adjust sa schedule namin. Pag 8:30 hanggang 12 o'clock ang hearing, nandyan kayo from 8:30 to 12. Excuse me. Tapos resume tayo, alauna hanggang 5:30. Dito, dahil sabi ng ICC, mukhang nahihirapan siyang umupo for long periods of time. Kaya, magpapatawag sila ng hearing for about an hour, 1 hour and a half hanggang mga 2 hours, tapos break. Tapos saka magre-resume. Sa loob ng isang araw, parang halos 3 oras nga lang ang total trial time para hindi siya matagal na nakaupo. After 2 days, February 23 at 24, break. Buong February 25, walang hearing. Magre-resume na ulit ng 26 at 27. Yan ay adjustment dun sa kalagayan niya. Kaya pag tumungtong ng trial at ganito pa rin ang sitwasyon niya or ganito pa rin ang request niya, posible pong may ganong framework. Iba-iba din yan kada hearing, kada trial. Kasi ipauna ko rin, Attorney Danny, kasi may ibang cases, ang sabi nila, tuloy-tuloy tayong mag-trial 1 month. Sunod-sunod, every week, in a week, 2 or 3 hearings. Ganyan. Tatapusin natin in 1 month yung first batch of evidence, tapos break tayo for a time, and then next month na ulit. Every other month. Meron namang iba, ibuhos natin first quarter of the year or 1 quarter, tapos break muna, tapos saka ulit. So, depende yung schedule sa all parties involved. At dito, magiging malaking factor yung mismong kalusugan ni Duterte para doon sa scheduling. So, sa tansya nyo ho, Attorney Conti, gaano katagal yung magiging trial? Ito ho ba buwan o baka umabot ng taon? At naka-livestream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Sa oras, para lang all cards down, maximum na trial sa ICC na naganap na, 10 years. Pinakamabilis, 3 years. Ang average daw po ng trial doon, according sa registry, is 8 to 9 years. So far, sa ilan nilang mga naging trial. Kaya, it's anybody's guess. Pero sa bahagi ng prosecution, kasi sila naman yung magprepresenta ng ebidensya, ready sila sa mabilis na trial. Sabi na nila yon, mas pabor sa kanila ang bilisan ng pagprepresenta ng ebidensya. Of course, magiging factor kung yung defense hindi mabilis, hindi matatapos ng mas maaga. Maraming factors, pero dun sa kontrolado namin or dun sa may
information kami, katulad ng doon sa prosecution, ang assurance sa amin, kaya natin to ng mas mabilis. Di hamak na mas mabilis kaysa sa dun sa dating mga trial. Pero, yun na nga, prepare for the worst, but hope for the best. So, 10 years or minimum 3. Alright, 3 to 10 years, napakahaba ho pala talaga, no? And live stream ho ba ito? Mapapanood ho ba ito ng publiko? Dapat, ang mga hearings po ng ICC ay nandun sa kanilang YouTube at Facebook. Nga lang, may 30 minutes delay. So, yung delay naman para po sa security considerations din. Kaya, paumanhin na lang po, at least, parang hindi naman ganun kalaki ang delay. At ang pumapatak yata, kapag magsisimula ang hearing, 5:30 dito. Kaya para dun sa mga may trabaho pa hanggang 5, abot pa kayo sa telenovela ng bayan. Alright, panghuli na lamang ho, Attorney Conti, ano ho yung mensahe ho ninyo sa mga taong nag-aabang ho sa kasong ito at syempre dun sa mga drug war victims ho na ito patuloy pa rin ho na lumalaban ho para dito sa kasong ito? Di sa tagal nga po ng projected na tatakbuhin ng kaso, ang mensahe ko ay kapit lang. At least we have each other para kapit-kapit kamay tayo. Ito pong magiging tanawin natin dito sa trial na ito ay importanteng mailabas ang katotohanan. At para dun sa mga nalilito pa at iba ang katotohanan, para malinaw yung totoong katotohanan. Kung ano ba ang nangyari no war on drugs at hindi yung propaganda lamang o kaya yung ifinifeed na disinformation. Importante pong malaman natin ang ganyan, lalo na para sa mga biktima dahil hindi naghihilom ang mga sugat nila kung hindi nila nalalaman kung bakit nga ba talaga tinarget ang anak nila, kung bakit nga ba pinatay. At ako, palagay ko, magiging bahagi ng processing din ito ang iba pang mga biktima ni Duterte. Hindi lang naman namatayan ang maituturing na biktima sa war on drugs. Nandyan din po yung mga nakulong or nakakulong pa nga hanggang ngayon. Andyan din po yung mga inakyat ng bahay, ni-raid, pinaihi sa inakost na lang o hinarang na lang, pinaihi sa lalagyan, pinapadrug test na lang basta-basta. Yung mga pinagzumba or tumba na di umano nasa drug list. Yung collective memory natin dyan, hindi lang killings ang nangyari nung panahon na yon. Sana po maabutin namin yung mga biktimang yon at sana maging bahagi ng healing nyo, ito pong magiging trial ni Duterte. Ayan ho, napaka-busy ni Attorney Cristina Conti pero maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Conti. Salamat din, ingat. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. At ayan ho, napanood nyo ho, napakinggan nyo ho yung mga sinasabi nga ho natin na confirmation of charges nga niya dating Pangulong Duterte at sabi nga din para pag nag-proceed ho siya sa trial, minimum of 3 years and maximum of 10 years. Ayan ho, kaya tututukan ho natin itong mga mangyayari pa dito sa kaso niya dating Pangulong Duterte sa ICC. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ibang reaction ho dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, January 31, 2026. Ano ang reaksyon mo sa tuluyang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ito from Bohol listeners. Maniwala naman tayo o hindi, magaling ang tinuturo ni ex-President Duterte ng Supreme Court Justice. Kung di ako nagkakamali, mahigit yata sa 10 ang tinuro ni Duterte sa pwesto in-appoint, no? So syempre mag-iisip sila kung paano sila makakapag suksi ng utang na loob at talagang mga Duterte supporter na posible ang ibang Supreme Court Justice. Madismaya po ako kasi at para bang ginagdagan nila ang mga requirements para lang mahirapan ang impeachment ang impeachable officials. Kumbaga protection sa kanilang sarili, by the way, kahit nakakagalit dapat, i-respect pa rin natin. Ayan ho, maganda ho yung huling sinabi ho niya na ayan ho ay desisyon ho ng Korte Suprema, yan ho ay nagpo-form ng batas, kasama na ho sa batas ng ating bansa at dapat ho respetuhin ho natin ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa.
At syempre wala na lamang ho kayo, tayong oras pero maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, January 31, 2026 sa Facebook at YouTube ho. Ayan ho, Facebook page ho natin, Attorney Danny Galang, at syempre YouTube, Attorney Danny Galang. I-upload ho natin yung mga videos ho dyan. Maaari ho kayong magkomento ho ng inyong mga saloobin dyan ho. I-upload ho natin. Ayan. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkakanigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat